institution lamang. Opo, isa siyang International Criminal Court, pero hindi siya bansa. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe na. Para sa ating future update, nagbigay na nga ng panibagong pahayag si Attorney Vic Rodriguez patungkol sa pagkakahuli kay PRRD. Anya karapatan umano ng bawat Filipino ang magalit dahil sa ginawa nito sa dating Pangulo ng Bansa na nagbigay ng kaginhawaan sa bawat Filipino dahil sa mga nagawa nito sa ating bayan. Hindi umano na ibigay ang due process na dapat ay nakamit ni PRRD, hindi dapat umano nang hihimasok ang ICC sa ating bansa, lalo na't wala na silang jurisdiction sa ating bansa. Naniniwala si Attorney Vic Rodriguez na illegal ang ginawang pagdampot kay PRRD, lalo na't wala pa umanong arrest warrant na naipakita si General Torres sa panahong yon. Ang mas kinalulungkot raw nito ay bakit agad-agad na lamang na isinuko si Pangulong Duterte sa mga banyaga. Samantala maaari na umano mabigyan ng interim release si PRRD ayon sa isang tagapagsalita ng ICC, pero dapat umano itong sumunod sa mga kondisyon ng ICC. Ang dating Pangulo na si Rodrigo Duterte ay maaaring humingi ng pansamantalang paglaya sa harap ng International Criminal Court, ICC, ngunit kailangang sundin ang mga hakbang kabilang ang pagdalo sa mga paglilitis sa hukuman kapag tinawag. Maaaring humingi ng pansamantalang paglaya kung may posibilidad na maglagay ng mga hakbang at kondisyon upang matiyak na kung ang isang tao ay pinagkalooban ng paglaya, walang mangyayari at ang taong iyon ay dadalhin muli sa harap ng hukuman kung utusan ng mga hukom. Kaya nangangahulugan na may ibang hanay ng mga kondisyon na kailangang suriin. Samantala nagsalita naman si Attorney Conti patungkol sa pagkuha umano ng interim release ni PRRD at plano raw nila na mapigilan ito at susulat raw sila sa ICC para hindi raw makabalik si PRRD sa bansa. Ang ating nga pong nasa title, pakimute na lang pakimute. Ang ating nung title ay yung remittance boycott ng OFW o yung Overseas Filipino Workers at Filipino Migrants. Alam mo ninyo, ito ay naging reaksyon ng maraming Filipino migrants at overseas Filipino workers dahil nga doon sa hindi pagbibigay ng due process, pinagkait yung due process, yung kanyang karapatan kay Pangulong Duterte. Nakita naman natin kung paano siya ibinigay na tila parang alay o handog sa mga naglalaway na banyaga. At yun nga ho, ay kapansin-pansin na papag-usapan din dito sa Pilipinas yung ating pong soberanya tila inapakan o tinapakang sadya ng isang institusyon. Hindi man po bansa ito ito ay isang institusyon lamang, yung ICC, yung International Criminal Court. Alam po ninyo, pagdating sa usaping sovereignty o soberanya, hindi lamang po teritoryo ang pinag-uusapan pagdating sa usaping soberanya. Pati po yung kanyang mga citizens, yung kanyang pinamumunuan, yung kanyang pinaglilingkuran. At pag sinasabing soberanya, hindi lamang po internal sovereignty, but includes external sovereignty. Yung external sovereignty, ibig lang pong sabihin yan, ay meron po tayong karapatang pamunuan. Hindi lamang ang ating teritoryo, kundi pangalagaan ang karapatan ng bawat mamamayan. In this case that we're discussing now, ang karapatan ng bawat Pilipino laban sa pakikialam, laban sa panghihimasok ng isang foreign jurisdiction, ng isang banyaga, maging bansa man yan, institusyon o korte, kagaya ng pakikialam ng International Criminal Court, kagaya ng pagtapak ng isang institusyon o yung ICC sa soberanya ng Pilipinas, sa soberanya ng Pilipino, sa katauhan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Malinaw po yan. Kasi pag sinabi mong sovereignty o soberanya, yung usaping sovereignty o soberanya, yung external and internal sovereignty. Yung mga ibinibintang ko, paki-mute lang ho yung inyong mikropono. Paki-check nga yung isang hindi nag-mute, pakitanggal para naman meron tayong ayos sa ating programa.
Yung pasensya na ho kayo dahil alam naman natin na yung ating mga kinakalaban wala pong respeto sa Pilipino. Kaya dito sa ating pahina dapat may respeto tayo sa isa't isa. Tupdin natin yung simpleng patakaran na i-mute muna yung mikropono hanggat hindi pa nare-recognize. At pag na-recognize na, ay buksan po ninyo yung inyong camera at saka po ninyo i-unmute yung inyong mikropono. Para dito naman, meron po tayong ayos, meron tayong sistema, at meron tayong pagrespeto sa isa't isa. So yung usapin nga po ng soberanya, ito po yung supreme authority and independence. Meron po dapat ang isang malayang republika katulad ng Pilipinas. Subalit nakita nga natin, mainit pinag-uusapan, kahit saan po ako nagpunta, kahit saan ako nangangampanya, kagaya ngayong araw, kini-question niya na bakit inapakan yung soberanya ng ating bansa ng isang institusyon lamang, ng isang international institution lamang. Opo, isa siyang International Criminal Court, pero hindi siya bansa, hindi siya estado, hindi siya republika kagaya ng Pilipinas. At ang nagiging sentimiento po ng maraming Pilipino, bakit tayo pumayag na tapakan ng isang ICC lamang ang soberanya ng Pilipinas? Hindi po kasi pwedeng maitanggi na hinayaan nating makialam ang isang banyagang jurisdiksyon. Ibinigay natin ang isa sa ating kapwa Pilipino, si Pangulong Duterte, sa isang banyagang korte, sa isang banyagang jurisdiksyon, sa isang banyagang taga-usig, sa isang banyagang maestrado. Bakit? Bukas po lahat ng antas ng ating korte sa Pilipinas. Dapat po, pag nag-uusap tayo ng soberanya or sovereignty, meron po tayong exclusive right to govern internally and externally. Not just our territory, but even over our people. And when we say govern, hindi lamang po ilimitahan o i-restrict yung kanilang karapatan, kung hindi ipagtanggol ang karapatan ng bawat Pilipino laban sa pakikialam ng banyaga. Nakita naman natin, hindi po nabigyan ng due process si Pangulong Duterte. Isa lang ang hiningi niya nung siya ay he was held against his will. Hindi nga po arestado dahil yun nga po yung kanyang kinokontes. Isa lang ang kanyang hiniling, daling siya doon sa tinatawag na competent judicial authority. Hindi nga po naganap yun, hindi nangyari yun, hindi ibinigay yun. At kung ano-ano ng palusot, kung ano-ano ng paliwanag, kung ano-ano ng justification, keso mahirap dalhin o hindi pwedeng dalhin. Simple lang ho naman may choice naman ho lagi Ang Villamor Air Base ay nasa jurisdiction po ng Pasay. Kung mahirap na dalhin si Pangulong Duterte sa isang competent judicial authority, pinakasimple po, kunin nila, i-request nila yung presensya ng executive judge ng Regional Trial Court po ng Pasay. At siya ay pakiusapan at dalhin sa Villamor Air Base. Nang sa ganun, maprotektahan at maobserbahan at maibigay ang karapatan ni Pangulong Duterte na ayon na rin doon sa tinatawag na Article 59 ng Rome Statute na sinasabi, pagka meron kang aarestuhin, agad-agad, hindi bukas, hindi mamaya, hindi 6 months from today, agad-agad ay dalhin yung inaaresto o yung subject ng warrant o yung subject ng arrest sa isang competent judicial authority. Hindi po nangyari yun Ibinigay agad sa ICC. Yan po yung pakikialam sa internal process ng ating bansa. Kaya ang daming nagsasabi na natapakan yung soberanya o yung sovereignty ng Pilipinas at higit sa lahat ng Pilipino. Yung katauhan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Malinaw din naman po ito sa Article 2 Section 11. Article 2 Section 11, labas po ito sa Bill of Rights. Article 2 Section 11, ito po state policy, that the state shall value the dignity of every human person. Malinaw po yan. The state values the dignity of every human person and guarantees
full respect for human rights. Silipin po ninyo yung Article 2, Section 11, stay among the state policies. Polisiya po ng Estado yan na galangin ang dignidad ng kanyang bawat mamamayan, ng bawat Pilipino, at ginagarantiyahan, sinisiguro ang pagkilala, pagrespeto at pagbibigay sa full human rights ng bawat Pilipino. Kayo na ho ang nakasaksi, kayo nakanood, paulit-ulit, whether live, as it happens, or nung pong replay na lamang. Nakita naman ninyo nasaan yung dignidad ng dating Pangulo? Nasaan yung dignidad ng kapwa natin Pilipino? Nasaan yung garansya at pagkilala sa kanyang full human rights? Hindi nga ibinigay yung kaisa-isang hiling, nadalin muna siya sa tinatawag na competent judicial authority. Hindi po competent authority from the executive department. Hindi po malinaw po yung wordings ng batas Competent judicial authority. Korte po iyon. Kung yan man ay RTC, yan man ay MTC, yan man ay Court of Appeals, yan man ay Sandigan Bayan, yan man ay Korte Suprema, dapat dinala roon si Pangulong Duterte. At hindi tayo dapat nagpasaklaw, hindi dapat nanghimasok, hindi dapat pinahintulutan ang panghimasok ng isang institusyon lamang.